bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live at itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And kung bago ka pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita at sa ating opinion, reaction dito And yung mga cellphone ninyo, kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads o meron tayong live na, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, malakas yung snap natin Itong CIDG chief, which is Torre, siya mismo ang nag-file inciting to sedition case laban kay Duterte. At marami pa siyang ipina-file raw yung mga dating statement ni Duterte. Alam naman natin ito Kinasuhan itong si Torre sa mga KOJC. Sa pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, pero I think isa sa mga nangunguna na pakasuhan itong si Torre ay si former President Duterte. Siguro, duda ako rito gumagante lang itong si Torre. Gumagante. Pakinggan nyo sinabi ni Torre Pakinggan nyo. Torre, pasok. May case I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung Beta Belones, magandang gabi. reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. Isa pa ito. OA rin. OA rin Ako, kinasuhan niya na ngayon si Duterte. Ako, duda ako rito. In my opinion, opinion ko ito Hindi to opinion ng iba. This is my opinion. My analysis. Inutusan na naman itong si Torre. Torre. Si Torre, sa tingin ko, inutusan na naman ito. Ano yan? Ano yan? Baka inutusan ni Ma'am Shi. Torre, tawagin si Torre. Tawagin si Torre. Hoy, Torre. Masakit yung sinabi, Masakit yung sinabi ni... yung matanda. Sakit yung sinabi ng matanda. Kasuhan nyo yan. Kasuhan nyo yan. Kasuhan nyo yan, Torre, Kung hindi, ikaw yung malalakot, ganun. Alam mo, Torre, ito yung advice ko sa iyo, Torre. Ikaw, magserbisyo ka sa taong bayan. Pulis ka, CIDG chief ka, ang pangunahing trabaho mo is to check kung ang kalagayan po ng taong bayan ay safe. Gets mo, Torre? Yan ang unahin mo. Ang kalagayan ng taong bayan ang unahin mo. Ang kalagayan ng lahat ng parte ng lugar ng Pilipinas, kung safe lang ba? Tingnan mo yung mga criminality ng bansa natin. Kung safe na ba ang tao? Yun ang pangunahin mong hindi mo trabaho, Torre, nakasuhan yung former president. Di ba? Hindi mo trabaho yan. Ang mandato mo bilang pulis, Torre, secure ba ang taong bayan? Yun ang trabaho mo. Huwag kang mag-involve sa politika. Ang datingan mo dito, Torre,
ito is by analysis, inuutusan ka. Pumanig ka ng side sa mga politician. Dapat mali yan. Gitna ka lang. Kaya nga, Tory, you don't deserve your position. Sa totoo lang. Sa tingin ko ha, this is my opinion, hindi mo deserve ang opinion mo. Itong mga politiko na ito, Tory, hindi ito nananatili sa kanilang pwesto. Hindi sila mananatili sa kanilang upuan. There will come a time, Tory, na matatalo rin itong mga kinakampihan mong mga politicians. Pagdating ng panahon, ayon kay Aisa Sigera, na hindi na presidente yung amo mo o wala ng power yung mga amo mo, may tendency na ikaw na naman yung kakasuhan. At yung mga kinakampihan mo na mga politicians, wala na. Thank you na lang yan, Tory. Hindi ka na tutulungan, Tory. O sa totoo lang, hindi ka natutulungan. Wala nang tutulong sa inyo kasi natalo na yung mga kinakampihan mo eh. Kaya ako ay natakot sa ginagawa mo. Okay pa ngayon kasi yung mga amo mo na nasa posisyon ngayon, may power sila. Ha? Kakampihan ka. Ipagtanggol ka. Ang tanong ko sa iyo, Tory, pagdating ng panahon, ayon kay Aisa Sigera, sa kanta niya, what if wala na itong mga amo mo dahil nanalo na yung iba? Sino ang magtanggol sa inyo ngayon? Si Aisa Sigera? Biro lang yun ha. Wala na. Di ba? Wala na. Wala na magtanggol sa iyo. Kung ako pa sa iyo, tumuto ka sa seguridad ng taong bayan, hindi sa seguridad ng amo mo. Ay, naging attack dog ka rin eh. Attack dog ka rin. Di ba? So, yun lang po ang aking So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung... Bagong Pilipinas? Ang corny naman yan. Tory, it's very obvious na talagang tumatangkilik ka kay Bongbong Marcos. Tumatangkilik ka pa rin dyan sa bagong Pilipinas na phrase na yan. Bagong Pilipinas? Anong ito Tory, anong nagbago? Yung mukha mo? Hindi naman nagbago. Anong sabi mo? Bagong Pilipinas na? Ang corny. Sa totoo lang, corny talaga, Tory. Pasensya na. Anong naging bago? Hirap na ang taong bayan. Sa bagay, nagbago. Naging mahirap na lalo. Tama nga, nagbago. Bagong Pilipinas na. Anong pagbabago? Ang pagbabago, wala na tayong freedom of expression. Yun ang pagbabagong ibig mong sabihin, Tory? Pagbabago na para na tayong martial law? Utot mo, Tory. Yung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin. Ang gulo-gulo? O kayo lang ng gulo? Kayo lang ng gulo. Yan ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing... Hindi, galit ka lang. Dahil kinasuhan ka ng KOJC. Galit ka lang. Legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, proprio po ba? Pareha lang kayo ni Adjong. OA. Ito, may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao. I am filing this as a citizen.
And you know, He is filing daw as a citizen. Sa bagay, may ano ka, may karapatan ka dyan. Walang problema. Mag-file ka. Pero, hindi ako maniniwala dyan. Opinion mo yan. Ha? Pero, ako, may opinion. Duda ko dyan. Si Mamshi yan. Tore, bakit, ano ka dyan? Bakit wala kang ginagawa dyan? Kasuhan. Baka ganun, ha? Analysis ko lang yun. Posible yung mangyari. I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Citizenry. Pero anong ginawa mo sa KOJC? Maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken into makita mo talaga, no? May galit talaga siya, no? Yun ang makana ko. Obvious may galit siya sa mga Duterte. He will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan, di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing at sinasabi nila, mga vigilante nila. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. So, ayan na nga, ha? So, hindi na natin tatapusin yan. Basta, ang pulot dulo niyan, kinasuhan na si Tatay Digong, no? Ng inciting to sedition sa biro ni Duterte, ha? Talagang tinutotoo nila.